I will be the team leader and the technical leader of AYA 3.0, and this will be our code for our project proposal which we have created, which is called Hotel Booking or called Hotel Artenia. And I'm Alexandra Abugan, and I'm the QA lead of our group. And I am Michael Oliveros, and I am UI designer. And I am Daniel Lanusga, UI designer. I'm Denzel Garcia. I'm UX designer. And I am Gerard Luis B. Santo Domingo. I am the UX designer of our group. Ang code natin, we've created a hotel booking program which is we have created within our group, which is called AYA 3.0. Ngayon ito, i-run natin yung code na ginawa natin. Sa unang code, makikita natin dito yung hotel booking system. Meron siyang options na 6. First one would be the admin. But before we go ahead and press that, we just first go to the user login. So user login, lagyan natin yung username. Dyan. Makikita naman dito na invalid yung credentials and kailangan mag-register ni customer or user para mapag-create ng account. So para magawa yan, mag-user 3 tayo. Input 3, and lagyan natin ito yung username, password. Once na nakapag-create na tayo ng user ng user account o registration dito sa account na to, punta tayo sa 2, mag-login naman tayo dito. Pag login natin, lagyan natin yung username na ginawa natin, tapos yung password. Once nag-password, makikita dito yung dashboard ng mga hotel na pwedeng pagpilian ni customer. Makikita rin dito yung hotel name, number, sample location A. Ito yung location kunyari, for example, and available rooms, kung ilan yung available room na pwede doon sa number 1, then price per room which is 100. So kunyari gusto natin mag-book, kung gusto ni user mag-book sa Hotel Transylvania, free. Makikita rin dito yung presyo, 150. Since sa Hotel Transylvania meron lang 20 na available room, dapat kung ilan lang yung pwede doon, yun lang yung pwede maglagay lang tayo ng 3. Lagay natin yung user or yung name ni customer. Kunyari, John Prix. Dito nagloko lang yan. Hindi kasama yan. Lagay natin yung number, email, then age ni customer. Sabihin natin 45. Pero sabihin natin si customer is bata. Gawin natin 12. Yan. Nagkamali lang pala siya, gawin natin 19. Ayan, date, kung ilan yung date, kung anong date siya gusto niya magpa-reserve dun sa hotel niya. Gusto niya magpa-reserve ng 12, 23, 23. Then anong gusto niyang payment method, sabihin natin GCash. Kung bayad na ba, kuha natin. Makikita dito yung total cost, tapos makikita rin dito yung booking receipt ni customer. Punta naman tayo sa admin dashboard. Pwede ba natin input yung admin dashboard? Pwede ba tayo mag-login sa admin dashboard? Press natin yung 5. Sinabi dito, admin login required to access the dashboard. So para makapag dyan, since meron naman tayong admin login and alam natin yung since tayo yung user ng admin, alam natin yung password, just input admin and admin 1, 2, 3. And once nakapunta na tayo, nakapag-login tayo sa admin, click natin yung 5 admin dashboard tayo. Magkita dito yung dashboard ni admin. Pag in-input natin yung 1, check natin. Ito yung available room. Nabawasan na dito yung available room sa Hotel Transylvania. Naka 70 na tao. Tingnan natin yung hotel booking. Napakataas. Yan, 3 na yung nakabook dito sa Hotel Transylvania. And